back to my channel. I'm Angel, and kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para updated ka sa aming upcoming inspiring videos. So guys, this is part 4 of Buhay Bundok. The last time nakapaggamas na tayo, nakapag-fertilizer na din tayo, or nakapag-fertilize na tayo ng mga halaman. So for today, tayo naman ay magtatabas. So again, tabas is gagamit tayo ng panabas. Ito oh, naka-belt na siya sa akin. Yan. So, yung iba sa inyo guys, nagtatanong kasi kung bakit luya lang yung fini-feature ko. Luya lang ba yung pwedeng itanim sa bundok or pwede mong pagkakitaan? So guys, sabi ko nga sa inyo, more content. So, wag kayong masyadong magmadali kasi marami pa tayong pagsasamahan dito sa bundok. So, pupunta lang ako doon sa tatabasan. So guys, nakikita nyo ba? Hindi nakikita yung suha. Ayan. Kita ko na. So, agayanan guys. May suha tayo. Malaki na siya. And I think, malapit na siyang ma-harvest. Kung mapapansin nyo kasi talaga dito sa lugar na to guys, masyado siyang mapuno. So, hindi applicable na taniman ng sitaw, mais, ampalaya, mani, kamatis. Kasi nga, yung mga halaman na yon kailangan hantad sila sa init. So, since mapuno, mga punong kahoy lang or puro mga fruit-bearing trees yung matatagpuan nyo dito. So, pupunta na ako doon para magtabas. Gaano kadalas ba ako nagpupunta dito sa lupang sinasaka ng aming ama? Ito ay minsan lang po ito, mga once a week or twice a week. So, syempre, kapag wala po akong ginagawa sa bahay, at the same time, kapag wala na po ako ginagawa online. Kasi nga po, kami po ay work from home. Syempre, since tayo ay may kontrata, kailangan gampanan muna natin yung ating trabaho bago yung mga gantong ekstrang gawain. So, guys, ayan. Yung nakikita nyo may tali na yan. Pakapitan niya ng ube. Makakapit siya dito. Ang taas. Yan ay, anong tawag dito? Punong kahoy, gubat. Gubat na po. Ano? Anong tawag dyan? Punong kahoy, gubat? Ano ba? Ano ba tawag doon? Yung pinagkapitan ng ube, ang taas ha. Balubo. Punong kahoy, gubat nga. Bakit dito tayo magtatabas? Bakit dito magtatabas? So guys, yung aming tatabasan ay pinagtataniman ng puno ng lansones na maliliit. Yung gagawin pagtatabas guys ay tabas barako. Siyempre ako wala akong gagawin. Titingin lang ako guys. Montage. Kapag gagamit kayo ng, syempre, matatalim na bagay, ingatan nyo. Tsaka dito sa pagtatabas, meron siyang proper distancing. Syempre, tabas baraho yung ginagawa. Safety first, kaya kailangan layo-layo yung pagtatabas. So, ito na yung kapirasong nalilinisan. Ang gagawin lang naman dito, guys, is mabawasan lang naman yung damo. Hindi naman kailangan na sagad hanggang lupa kasi hindi naman ito yung inaararong lupa kasi mga punong kahoy yung nakatanim dito. So, para hindi lang siya masukal at the same time, hindi kapitan ng, or hindi kumapit pataas yung mga baging. Kasi nga nakaka-apekto to dun sa health condition ng mga punong kahoy or mga fruit-bearing trees. So, ayan guys, yung part na hindi pa natatabasan. Masyado pa siyang madamo. Hindi visible yung mga puno. Pero, ito na yung part na kung saan natabasan na. Yan. Diba? Kitang-kita na yung puno ng lansones. Puso ng saging. Anong saging yan? So, ayun guys. Ulit. So, ayun guys. So, ayun ulit.
So, ayan guys, yung ginagawa ng kapatid ko ay binababa niya lahat ng puno ng saging. Pero yan po ay hindi kagaya ng bungulan, tordan, lakatan, saba. Yan po ay yung tawag na butuan nyo or saging matching. So, kukunin na lang natin yung kanyang puso. Baka sasabihin nyo guys, sayang kasi baka bumunga pa. Hindi guys, kasi po, yan po ay masyadong marami buto. Hindi po siya saging para sa tao. Hagis mo dito. Hagis mo dito. Yan na, ang puno ng saging. So, ayan guys, may pang-ulam na kami. So, ayan na yung natabasan. Diba? Itong part na to, yan, natabasan na. Pero itong part na to, hindi pa. So, sa susunod na yan, inom na lang namin to. Kasi yung mga puno dyan, puro puno ng lansones, which is maliliit pa. So, dapat may suporta talaga ng gamas para lumaki agad. Hi guys! So, ayun. Tapos na po kami magtabas. Then, now, pauwi na kami. And habang pauwi kami, manguha kami ng gulay or panggulay. So, ito, meron kaming isang nakita, which is, ayan. Ang tawag dyan ay apong-apong. Makati po yung pununan. Guys, nakakain po ito ha. So, kung yung nasa isip nyo, yung apong-apong na mabahong bulaklak, so, yun po talaga yun. After niya po mamulaklak, then naglugot na yung kanyang bulaklak, may tutubo na pong ganito sa kanya. Yan. Ito po yung the best na panggulay, which is yung nakasarapa. Kasi po, pag ang kinuha nyo ay yung ganito na, yung meron ng, or nakabuka na, magulang na, makati na po yan. So, hindi na siya applicable talaga na kainin. So, the best na luto dito ay pwedeng adobo, nilagyan ng sardinas, o kaya i-steam nyo lang siya na ang sausawan nyo is may asin na may kalamansi and sili. Yun, the best na po talaga yun. Simpleng ganun lang, okay na guys. So, ayan ako, nandito lang nakaupo kasi ang kinukuha ng kapatid ko ay yung pinakamalalaki na apong-apong para sulat yung pagkuha mo. Kasi nga pag ganito kaliliit, medyo marami kang lilinisin or aalisan ng balat. Ayun o, ayun na siya o. Ewan ko anong dala niya. Ay, wala siyang dala. Saan dala mo? Guys. Meron doon. Sa may daan. Ikaw na bahala. Kahit tapasan mo na. Sige lang. Diretso mo na. Saan mo ayusin yan? Yung mga kasamahan niya. Yan guys. Ang tawag po dyan ay apong-apong. Makati po yan. Balat lang po. Balat lang. So, the best na luto dyan ay yung adobo. O kaya bistek. Pero kayo kung anong gusto nyo luto, go lang. Basta kaya nyo sikmurain yung pagkakaluto nyo. Mukbang. Mukbang, pwede din. 12 seconds later. And that is what you called mamarang. So, this kind of mushroom ay nakakain. Safe po yan guys, kasi buhay pa ako. I hope you like watching this video. Don't forget to like, comment, and share. See you next time, angels!